maging ito lang umaga na ito, talagang nasubok ang pananampalataya sa Panginoon na, Lord, I will not worry about my son. I will come and do what you ask me to do. Gagawin ko po kung anong tinawag mo sa akin. Ika'y papupurihan namin sa lugar na ito. Ika'y paglilingkuran namin sa lugar na ito. Ikaw po ang itataas namin sa lugar na ito. Hindi kami, sino ba naman kami? Papasalamat sa Diyos at binigyan kami ng pagkakataon na maisama ko ang aking pamilya. Tataas ko po ito konti. Kalaksan ko na lang boses ko. Kagaya po ni Daniel, habang po akong nakaupo, nag-iisip ako, ano bang i-intro ko sa inyo habang pagtawag sa kanyang Panginoon, pagtawag sa akin ni Pastor Rafi, sabi niya, Don, I want you to share, sabi niya, yung how God tested your faith. Pero ang salita ng Diyos, you will keep in perfect peace whose mind is steadfast on Him. Sa Tagalog, hinanap ko siya kanina dito eh. Sabi niya, pananatiliin ang kapayapaan sa puso mo, kung ang isipan mo, kung ang buhay mo ay kagaya ni Daniel na itinutuon lamang niya sa Panginoon. Kagaya po ni Daniel, mga kapatid, na-test din po nabigyan din po ng pagsubok ang aking pananampalataya. Kagaya ni Daniel, hindi nga lang po ako tinapon sa Lions Den, pero hindi ako sinalang sa Lions Den, pero isinalang po ako sa operating table. Ayan, para magkaroon kayo ng ngayon, nakatingin kayo sa akin, sino ba itong nagsasalita dito? Ano ba to? Sa mga bago ko nakilala at sa mga dati ko nakakilala, sa mga dati ko nakakilala, huwag masyadong laksan. Sa mga dati ko nakakilala, natatandaan niyo ako, sa mga bagong nakakilala sa akin, we go way back ni Pastor Rafi. At nakarating na po ako sa ground na ito. Dati po ang tawag dito ay Glory of the Garden. Tama po ka, Pastor? Po? At isa po ako, sa naaalala ko, nananalangin doon sa bandaron, sa may punong doon. Kasama namin ang church namin in Jesus Risen Lord Alliance Fellowship. Pati ang mga taga Faith Bible Church sa Vallejo, nananalangin na ipagkaloob ng Panginoon ang church na ito o ang lugar na ito na maging Faith Bible Church. Isa po ako sa buhay na patotoo na nakita ko ang kabutihan ng Diyos kung paano siya kumilos sa lugar na ito. At sa buhay ni Pastor Rafi, sa buhay ni Ate Susan. Ngayong araw po, gusto ko ibahagi sa inyo ang pagsubok na naranasan ko, kagaya ni Daniel. Ako po noong 2017, habang ako po ay naglalakad sa trabaho, nakaramdam po ako ng paninigip ng aking dibdib. Bata pa po ako, 51 pa ako, siguro, pero nung naganap po yun, I was 47. And then, nanigip po ang aking dibdib at parang hindi ko po kakayanin ang patuloy na lumakad. May kasama ako isang matanda, sabi sa akin, ano ba, bilisan mo. Matanda pa sa akin yung kasama ko sa trabaho, pero ako bigla akong nahirapang huminga. Pero gusto ko malaman ninyo, lahat ito ay sa kabutihan ng Panginoon. In short, ako po ay na open heart surgery, kagaya ni Ate Lena. Lahat po, parang naramdaman ko nung sinabi sa akin ng doktor na, hindi kayang gamutin niya na ang tinatawag na stent o yung tinatawag na balloon para bubuksan yung mga barado sa puso ko. Nagtanong ako sa Panginoon, sabi, Lord, ang bata ko pa, bakit marami akong bara sa puso? Maalaman kita. Dumadalo yung pag-ibig mo sa akin. Lord, ba't ko nararanasan ang lahat ng ito? Medyo kaiba namin ni Daniel, ang dami kong tanong. Pasensya na, tao lang. Diba? Ako, kung Marisol yung mga nagselos kay ako naman, Marites. Tanong Lord, ano bang, what's the latest? Lord, bakit ganito? Ba't ko naranasan to? Tapat naman po ako sa iyo. 2008, Lord, I've been in a mission ministry. 2006, 2003, Lord, nasa youth ministry ako. Lord, naglilingkod ako sa iyo. Patanong lang ako. Pero sa bawat pagsubok, kagaya ni Daniel, pinaalala sa akin ng Panginoon that you will have perfect peace whose mind is steadfast. Meron kang
matatag na pananampalataya kung ang isipan mo, kagaya ni Daniel, kahit itapon sa lion's den, nakatutok tayo sa Panginoon. Panalangin. Alam nyo ba, may script talaga akong sasabihin dito. Susundin ko sana yan, pero kung makikita nyo, patagilid to. Pastor, andyan ka. No? Hindi ko na mabasa. Pero ang Panginoon, dinagong script ko. Gusto kong malaman ninyo, una sa lahat, iyakin ako dahil sa kabutihan ng Panginoon. Pero gusto kong malaman ninyo, itong umaga pa lang na ito, sinubok na po ng Panginoon ang pananampalataya ko. Alas 6 ng umaga may kumakatok sa kwarto namin. Alam to ng mga anak ko. Yung isang anak ko nanginginig, nanlalambot, kulang pa yung anak ko. 3 yan sila, 2 lang nadala ko at 2 pamangkin. Nanginginig, nanlalambot, nagsusuka, nagkakaroon ano yun? Nagtatay. Ngayon, nanginginig, kumatok sila sa akin. Alam niyo ba, siyempre tayo bilang magulang, ang unang instinct ko, okay, let me call Pastor Happy. Cancel. You know? Dahil ang tingin ko, gusto ko siyang dalhin sa ospital. Pero maniwala po kayo, kasama ang aking sister-in-law at mga pamangkin, ang pumasok sa isipan ko, dahil may kapayapaan ako ng Diyos, ang pumasok sa isipan ko, tawagin ng lahat, manalangin tayo. Kagaya ni Daniel, kung 3 beses siya manalangin, ako po minsan isa lang, pero hinahikayat ko kayo, gusto ko malaman ninyo, tinatatag ko, sinasabi ko sa inyo ngayon, sa umagang ito, hindi lang sa pagsubok nung ako'y naoperahan, maging ito lang umaga na ito, talagang nasubok ang pananampalataya sa Panginoon, na Lord, I will not worry about my son. I will come and do what you ask me to do. Gagawin ko po anong tinawag mo sa akin. Ika'y papupurihan namin sa lugar na ito. Ika'y paglilingkuran namin sa lugar na ito. Ikaw po ang itataas namin sa lugar na ito. Hindi kami. Sino ba naman kami? Di ba? Kahit ba kami po yung galing sa California mula sa One Church na may dala sa inyong biyaya mula sa Project Christmas Bags. Gusto ko ang malaman ninyo at ang itaas nating sabay-sabay dito ang Panginoon. Hindi ko pa po ngayon alam kung anong resulta ng anak ko, anong kalagayan niya ngayon. Una, nahihirapan ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mula kanina pang umaga, wala siyang ibang sinabi sa akin, unahin mo ako. Seek me first in the kingdom of God and all its righteousness. And all these things that you asked for shall be added unto you. At sa umagang ito, mga kapatid, alam ko maiksi lang ang oras ko, nais ko ibahagi sa inyo at nais ko rin iparating sa inyo. Hindi ko man alam ang kalagayan ng anak ko ngayon, sabay-sabay tayong mananampalataya. Nagagaling si Noah, di ba? Na pagkakalooban siya ng kalakasan ng Panginoon upang kami makabalik pa sa aming tahanan, malunasan ang kanyang mga nararamdaman. Pero ang dami kong dala sa inyo na patotoo ng Panginoon. Isa lang yung si Noah, isa lang yung nung ako'y naoperahan. Pero salamat sa Panginoon, nung edad na 47, nung ako'y naoperahan, ako po'y bata pa. At maagap na naagapan ang aking kalusugan. Ngayon, mas malayo na po ang nilalakad ko, mas malayo na ang nararating ko. Dahil lahat yan sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Bago po ako magtapos, may dala pa ako sa inyong isang patotoo. Patayin ko na rin yung mic. Binubulong-bulungan ako dito. Bago po ako magtapos, may dala pa ako sa inyong patotoo. Nung nakaraang July, ang Pastor Rafi dinalaw ako sa Cavite. Dahil namatay yung nanay ko. So umuwi po ako, kasama ko ang anak ko na si Nathan. At nailamay na, nailibig na ng aking nanay. Paalis na po kami. Araw ng aming flight, pabalik. Kagaya ni Daniel, sinubukan na naman ng Panginoon ang pananampalataya ko. Paalis na kami nung umaga na yon, sumakit ang tiyan ni Nathan, nung anak ko yung nag-lead ng worship kanina dito. No? Ang sakit-sakit, hindi niya kaya. Kilala ko ang anak ko, di ba? Minsan ang anak natin, mga magulang dito, pag tumakbo yung anak natin, sakit. Alam natin yung level, kung ano yung level ng pain. Pero nung nakita ko na siya, nung nagsalita na siya, naramdaman ko na, alam ko na hindi na siya normal. Hindi normal na naramdaman niya. Yung pala, pumutok na ang kanyang appendicitis at kumalat na ang infection sa katawan niya. At in short, mga kapatid, siya po ay na-hospital at na-operahan ng tinanggal ang kanyang appendix.
Ano ang pagsubok dito? Ang pagsubok sa akin dito, mga kapatid at kapatid ko kayo, namatayan ako ng nanay, naubusan na po ako ng financial. Tapos na hospital po kami. Bawal magkasakit sa Pilipinas, tama po ba? Napasubo kami sa halagang napakataas na halaga na hindi ko kinaya. Kahit ang aming savings, wala kayo pong nagawa kundi lumapit sa Panginoon at magtiwala, kagaya ni Daniel. Magtiwala sa Panginoon, nababalik kami ng Amerika. Nababalik kami ng ligtas siya. Makalipas ang 6 na linggo. 2 linggo lang namin dapat dito sa Pilipinas nung namatay nanay ko. Tapos nadagdagan pa ng 6 na linggo. Wala kami matiran, pakahirap, pero salamat sa Diyos, andyan ang aking mga pamilya, si Jubaya, ang kanyang pamilya na nagpatira sa amin. Maging napupulangan kami ng pera, sila nagbibigay, nagpo-provide sa amin. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, hinikayat ko kayo, patuloy na magtiwala sa Panginoon. Alam niyo bakit? Dahil kahit sa panahon talagang wala na akong mabunot. Naalala kong kabutihan ng Panginoon. Magugulat ka na lang na magtatanong sa akin yung tao, may Gcash ka. Ganun po kumilos sa Panginoon. Huwag kayong umasa sa Gcash ha. Umasa kayo sa Panginoon. Tandaan niyo to. Ay, agad. Paano mo, ako, iniisip ko, withdraw ko na lahat ng retirement ko para matapos na to. Pero, come na. Binibidyoan niyo ba ako? Binibidyoan na diskusan. Alam niyo po, ang kabutihan ng Panginoon, labis. Pasensya po. Ang kabutihan ng Panginoon, labis. Gusto ko malaman ninyo. Siwala kayo sa Panginoon. Manatili kayo sa pananampalataya. Magkakalooban kayo sa Panginoon. Kagaya ng ginawa niya ni Daniel. Niligtas niya siya sa kamatayan. Pinatunayan niya na siya ay tapat. Kung ano man ang mga nararanasan niyo. Hindi lang financial, physical, spiritual. Ano man ang dinadanas ninyo. Patuloy po kayo manalangin. Kung patuloy kayo na huwag magsawa, tumawag sa Panginoon. Kung kagaya niya, pinangunahan ko kayo, ayakin ako. Pero, dala ko ang buhay na patutuan ng Panginoon. Naitan ko kayo po. Purihin natin ang Panginoon. Kasi, ng buhay, yan ang pinanalangin nyo. Antipolo. Faith Bible Church Antipolo. Siya ang pinanalangin nyo. Tama po ba, Pastor? Isa siya sa pinanalangin nyo noon. Sa tingin ko, noon, pinapanalangin nyo rin ako noong 2017 nung ma-open heart surgery ako. Alam ko yan. Dahil ako'y palagi nagme-mensahe kay Pastor Rafi. Kaya, ang papurihin natin ng Panginoon dahil dala namin yung ginawa niya. Yung kakayanan niya, kung paano niya niligtas si Daniel sa kamatayan, o laban sa mga marisol, laban sa mga selos, laban sa mga bagay na gusto patuloy tayong ibagin at sirain. Walang iba kundi ang pupurihin po natin dito hindi yung istorya ko. Dahil ang istorya nito ay galing sa Panginoon, istorya ng Panginoon. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon.